Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong tagapagtanghal, si Dr. Jose Maria Alcacid, na maghahatid na naman sa inyo ng isang yugto sa banal at mahiwagang buhay ni Padre Pio. Isang bago at detalyadong pagsasalaysay ang lumitaw tungkol sa pambihirang bilokasyon ni Padre Pio sa piitang Ungaryo or Hungarian ni Joseph Cardinal Mindszenty noong dekada 50. Ang mahimalang kaganapang ito kung saan napaulat si Padre Pio sa dalawang lugar ng magkasabay ay detalyado sa isang kamakailang inilathalang libro ni Stefano Campanella. Ang patotoo mula kay Angelo Battisti ng Secretariat of State ng Batikano ay naglalarawan kung paano lumitaw si Padre Pio sa selda ni Cardinal Mindszenty upang magbigay ng tinapay at alak para sa misa. At nagsilbing sakristan o acolyte bagong naglaho. Ang pagkilos na ito ng bilokasyon na kinumpirma mismo ni Padre Pio makalipas ng ilang taon ay nakikita bilang isang pag-asa sa muling pagkabuhay na nagpapalaya sa katawan mula sa mga limitasyon ng espasyo at oras. Itinampok din ng salaysay ang matinding pagmamaltrato kay Cardinal Mindszenty sa panahon ng kanyang pagkakakulong, kung saan hinimok ni Padre Pio ang mga panalangin para sa dakilang tagapagkumpisal ng pananampalataya. Yan po ang inyong tutukan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Ang Vaticanista na si Andrea Tornielli ay naglathala sa website ng Vatican Insider ng isang seryosong testimonya tungkol sa bilokasyon ni Padre Pio sa kulungan o piitang Ungaryo kung saan ikinulong si Joseph Cardinal Mindszenty noong dekada 50. Ang Ungaryong antikomunistang kardinal ay isang mabangis na kalaban ng patakaran ng Batikano na tinatawag na detente patungo sa mga pamahalaang komunista na kilala bilang Ostpolitik. Ano ba ang detente? Ang patakaran ng Batikano ng detente ay nagsasangkot ng isang mas mapagkakasunduang diskarte sa mga komunistang pamahalaan na naglalayong gawing normal ang mga relasyon at bawasan ang mga tensyon. Ang patakarang ito ay nahaharap sa kritisismo mula sa ilang mga katolikong grupo, kabilang ang mga tradisyonal na katolikong kilusan na nangangatwiran na sinisira nito ang paninindigan ng simbahan laban sa komunismo. Narito ang buod ng artikulo ni Tornielli. Isang bagong elemento ang idinagdag sa koleksyon ng mga mahimalang yugto na nagmarka sa buhay ni Padre Pio. Ito ay matatagpuan sa isang kamakailang nailathalang libro na ipinakita sa ika-10 anibersaryo ng pagtatalaga ng bagong santuario ng San Giovanni Rotondo kung saan inilibing ang katawan ni Padre Pio. Ang patotoo ay nagsasabi kung paano nagbilokasyon si Padre Pio sa isang selda ng kulungan sa Budapest kung saan nakakulong si Joseph Cardinal Mindszenty, ang pangunahing prelado ng Ungarya o ang primate na tinatawag. Ang bilokasyon ay isang pambihirang mistikong kaganapan ng pananatili ng isang tao sa dalawang lugar sa parehong oras. Si Padre Pio ay may ganitong pambihirang regalo. Pinatunayan ng mismong nakakitang mga saksi sa iba't ibang lugar ang kanyang presensya. Inilarawan siya at nakipag-usap pa sa kanya ng sabay-sabay. Ang kilalang episodyong ito ay binigyang buhay sa isa sa mga arting mosaiko sa silid sa ilalim ng santuario na inialay kay Padre Pio. Gayunpaman, ang bagong testimonya ay naglalaman ng mga detalyeng hindi pa nailathala dati. Ang aklat na pinabagatang Padre Pio, His Church and Places Between Devotion, History, and Art, sa wikang Italyano po ito, ay isinulat ni Stefano Campanella, direktor ng Padre Pio Teleradio at may akda ng hindi mabilang na mga sanaysay tungkol sa santo.
Naglalaman ito ng ulat ni Angelo Battisti, Director ng House for the Relief of Suffering, ang ospital na itinatag ni Padre Pio, at ang typist sa Secretariat of State ng Vaticano, taga Makinilla. Si Battisti ay isa sa mga saksi sa proseso ng beatifikasyon ng santo. Si Joseph Cardinal Midsenti, Arsobispo ng Esztergom, Primata at Rehente ng Ungaryo, ay ikinulong ng mga komunista noong Disyembre 1948 at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa susunod na taon. Siya ay maling inakusahan ng pakikipagsabwatan laban sa gobyerno at gumugol ng 8 taon sa bilangguan at sa ilalim ng pagkapiit sa bahay o tinatawag na house arrest hanggang siya ay napalaya noong popular na himagsikan noong 1956. Pagkatapos ay sumilong siya sa tanggapan ng delegasyon ng kalakalan ng Estados Unidos sa Budapest hanggang 1973 nang ipataw ni Papa Pablo VI or Pope Paul VI ang kanyang pagbibitiw o resignation at pagtanggal mula sa Archdiocese. Ang bilokasyon na nagdala kay Padre Pio hanggang sa selda ng kardinal ay sinasabing naganap sa mga taong iyon. Narito kung paano inilarawan ni Battisti ang mahimalang eksena. Ayon kay Battisti, ang kapuchinong may stigmata habang nananatili sa San Giovanni Rotondo ay pumunta para makita ang kardinal upang magdala ng tinapay at alak na nakatandang maging katawan at dugo ng Kristo. Yun ay ang linggo ng Pasko ng pagkabuhay. So Easter Sunday. Patuloy niya, sa kasong ito, ang bilokasyon ay nakakakuha ng karagdagang kahalagahan bilang pag-aantay sa pagsapit ng ikalawang araw, ibig sabihin ang muling pagkabuhay, nang ang katawan ay pinalaya mula sa mga limitasyon ng espasyo at oras. Simboliko rin ang numero ng pagpaparehistro ng bilanggo na nakatatak sa kanyang pajama, 1956, ang taon ng paglaya ng kardinal. Tulad ng nalalaman ang pagkukwento ni Battisti, si Cardinal Midsenti ay inaresto, inilagay sa bilangguan at binantayan sa lahat ng oras. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagnanais na ipagdiwang ang banal na misa ay lalong lumakas. Isang umaga, nagpakita si Padre Pio habang dala ang kanyang kailangan. Nagmisa ang kardinal at nagsilbi si Padre Pio bilang sakristan. Pagkatapos ay nag-usap sila at sa huli, nawala si Padre Pio kasama ang lahat ng kanyang dala. Ibig sabihin yung mga gamit para maidaos sa misa. Isang pari mula sa Budapest ang nagsabi kay Battisti ng kumpidensyal tungkol sa episodyo, na nagtatanong kung maaari siyang makakuha ng kumpirmasyon mula kay Padre Pio. Sinagot niya ito, na kung ako ay magtatanong ng ganyan, itataboy ako ni Padre Pio palabas ng silid habang siya'y sumisigaw. Ngunit noong isang gabi ng Marso noong 1965, sa pagtatapos ng isang pag-uusap, ay tinanong ni Battisti ang estigmatizadong praile, "Padre, nakilala ba ni Cardinal Midsenti si Padre Pio?" Pagkatapos ng unang reaksyon ng pagkairita, sumagot ang santo ng gargano, "Bueno, nagkita kami at nag-usap, kaya sa tingin mo ba, hindi niya ako makikilala?" Kaya kinumpirma ni Padre Pio ang kanyang bilokasyon sa selda ng kardinal na di umano ay nangyari ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos, dagdag ni Battisti, nalungkot siya at sinabing, ang Diablo ay pangit, ngunit iniwan nila siyang mas pangit kaysa sa Diablo, na tumutukoy sa pagmamaltrato na dinanas ng kardinal. Nagtapos si Padre Pio sa mga katagang ito.
alalahanin na ipagdasal itong dakilang tagapagkumpisal ng pananampalataya na labis na nagdusa para sa simbahan. At yan po ang kwerto na aking naisibahagi sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At para sa ating mga bagong tagapanood, ay sana po ay mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. Kung naibigan po ninyo, mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na nais naman kaming suportahan upang lalo pang mapagkakilanlan si Padre Pio at mapalago po ang aming channel, maaari po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa bilang benepisyo at naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bukod dito, padadalan din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misa pong inihahandog para sa inyo ay talagang para sa inyo. Hindi po ito para sa mga yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang mga minamahal nyong yumao sa inyong pamilya o inyong mga kaibigan. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer via GCash. At maaari rin po sa kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash sa aming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon o mga detalye, mga tanong, maaari po niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com angtinignipadrepio@gmail.com. At meron din po kaming website sa www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makakaasa po kayo na kayo po ay laging kasama sa mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.